Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Championship game ng basketball nauwi sa suntukan. Ilang manlalaro sugatan. Pagsiklab ng apoy sa motorsiklo na tulak-tulak ng isang rider sa pool sa CCTV. Kalidad ng mga gulay apektado dahil sa pag-uulan. Ayon sa ilang vegetable farmers, ang latest sa presyuhan, alamin. At ang tila maaksyong pagresponde ng ilang tauhan ng BFP sa buntis na napaanak sa ambulansya sa Solana, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, bumaba ang presyo ng mga gulay dahil sa dere-derechong pag-ulan. Apektado na rin ang kalidad ng mga gulay dahil sa pag-uulan ayon sa ilang vegetable farmers. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, marami ang supply ng gulay ngayon mapa-highland o native vegetables sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ilang araw nang mababa ang presyo ng gulay sa mga pamilihan sa Pangasinan na resulta umano ng dire-diretsyong pag-uulan bunsod ng habagat. Sa Mangaldan Public Market, halos kalahating porsyentong ibinaba sa presyo ng ilang gulay. Gaya ng talong na mula sa 70 pesos ay mabibili ngayon sa 40 pesos per kilo. Ang kalabasa mula sa 50 pesos per kilo ay nasa 20 hanggang 30 pesos na ngayon. Ganon din ang ampalaya at okra na parehong nasa 60 pesos per kilo ngayon mula sa 80 pesos hanggang 90 pesos noong nakaraang mga araw. Halos kalahati rin ang ibinaba sa presyo ng sayote, carrots at patatas. Malaki talagang binaba, madam. Dahil sa sobrang tumal, tag-ulan walang bibili. Dahil din sa naranasang mga pag-ulan ay apektado ang kalidad ng gulay. Mabilis na mabulok ang gulay na nabasa ng ulan. Bubulok po. Yung hindi po nabibinta, nabubulok na. Nababasa? Opo. Malaking bagay naman daw para sa mga mamimili ang mababang presyo ng gulay. Maganda po, maganda po. Oh. Ay kasi? Ano po mura Kaya namimili kami. Tiniyak naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sapat ang supply ng mga gulay hanggang sa mga susunod na linggo sa kabila ng mga pag-uulan. Gulay naman so far sa bigat stable naman. Chris, dito naman sa Malimgas Public Market sa lungsod ng Dagupan ay kanya-kanyang diskarte na yung mga negosyante para mai-dispose o maibenta yung mga gulay na bahagyang apektado yung quality dahil na rin sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Ang ilan, Chris, ay ini-slice o nire-repack na lamang yung mga gulay at ibinibenta sa mas murang halaga. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, isang low-pressure area ang nabuo at namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa loob ng PAR sa mga susunod na araw. Hindi rin inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Patuloy na tumutok sa updates kaugnay niyan. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya na pwedeng magdulot pa rin ng pagbaha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Pagsiklab ng apoy sa motorsiklo na tulak-tulak ng isang rider sa Urdaneta City, Pangasinan, sa pool sa CCTV. Naka-alerto, Joel Fernandez. Ng CCTV, makikita ang isang rider na itinutulak ang kanyang motorsiklo sa kahabaan ng highway sa Barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan kahapon. Maya-maya pa makikita rin ang biglang pagsiklab ng motorsiklo. Sa gulat, binitawan ng rider ang motorsiklo at iniwan na lang sa kalsada hanggang sa tuluyan ng nasunog.
Makikita rin sa CCTV ang isang lalaki na binubuhusan ng tubig ang nasusunog na motorsiklo. Nagulat kami dito, na-overflow. Oh, yung nasa silong may apoy na. Yung motor na involved is parang upgraded ba? Parang yung mga kargado sa term natin na medyo substandards na yung mga mga pyesa niya. Batay sa investigasyon ng BFP, nasira ang motorsiklo kaya itinulak na ng may-ari. Umapaw raw kasi ang gasolina nito sa tangke. Kaya tinutulak niya yun kasi nag-overflow na yung gasoline, kumalat na doon sa may engine niya. Tapos habang tinutulak niya daw yung motor, bigla na lang nagliyab. Possible po na nagkaroon ng contact yung gasoline sa mga wirings na nag-cause ng pagliyab ng gasoline. Naapula lang ang sunog sa motorsiklo nang mapadaan ng isang fire truck doon. Wala namang naiulat na nasaktan o nadamay sa insidente. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Sanhi ng pagsabog ng water tank sa isang pumping station sa Candaba, Pampanga, patuloy na iniimbestigahan. 5 katao naman ang sugatan. Nakatutok CJ Turida. Patuloy pang inaalam ng awtoridad ang sanhi ng pagsabog ng isang water pumping station sa Barangay Mangga, Candaba, Pampanga umaga noong May 30. Sa datos ng mga awtoridad, tinatayang nasa 24 na pamilya o kabuuang 101 na individual ang naapektuhan sa insidente. 5 ang isinugod sa ospital kabilang ang isang senior citizen at 2 bata. Meron tayong 4 na damaged houses at isang partially damaged house. So mga naapektuhan naman ng flash flood o yung pumasok ng tubig sa mga bahay, nasa 11 houses po yun. So mga nabasa pa yung mga gamit nila. Sa inilabas na advisory ng Pamana Water Candaba sa kanilang social media account noong May 30, 9 na barangay ang naapektuhan ng suple ng tubig. Kabilang dito ang Barangay Barit, Talang, Tenehero, Dalayap, Mangga, Pulong Palzan, Bahay Pare, Dulong Ilog at Paligi. Ginawa lahat ng kumpanya ang lahat ng paraan para ma-restore ang water supply at naibalik din ito 1:00 ng madaling araw ng May 31. Humingi sila ng pang-unawa sa kanilang consumers. CJ Torida, One North Central Luzon. Pasado sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang 200 pesos na wage hike sa arawang kita ng minimum wage earners sa pribadong sektor. 172 na mambabatas ang pumabor, walang tumutol habang isa ang nag-abstain sa House Bill. Sakop ng panukalang umento ang mga manggagawa sa private sector kasama ang contractual at subcontractual. 5 milyong Pilipino raw ang makikinabang dyan ayon sa isang party list. Dahil malapit nang matapos ang 19th Congress, nanawagan si Senator Migs Subiri kung pwedeng i-adapt na lamang ng Senado ang House Bill o kaya ay madaliin daw ang pagbuo ng BICAM para matalakay ito. Sakaling maisabatas, iyan ang unang legislated wage hike sa loob ng halos 4 na dekada. Sabi naman ng Malacanang, titingnan ng Pangulo ang economic implications o epekto sa ekonomiya ng panukalang wage hike. Mga jeepney driver na dumadaan sa PNR Road sa Dagupan City nanawagan sa poso na padaanin sila sa MH Del Pilar Street. Narito ang report. Pansamantalang itinigil ng tsuper na si Roldan ang kanyang ipinapasadang jeep sa PNR Road sa bahagi ng Barangay Mayombo, Dagupan City mag-aalas 10 kaninang umaga. Nagbabaka sakaling makakuha kahit isa man lang na pasahero pero sa ilang minutong paghihintay, wala ni isang sumakay. Hirapan kami sa pagkuha ng pasaheros, wala na kaming nakukuha, nakikita. Biyaheng manawag si Roldan. Mula raw noong pinapadaan sila sa PNR Road na under construction pa man din, lumiit na ang kanilang kita. Kung dati raw kumikita siya ng 800 pesos kada araw, ngayon mabuti na raw kung makapag-uwi siya ng 400 pesos na kita sa kanyang pamilya. Mas marami raw sana silang naisasakay na pasahero kung pinapadaan sila diretsyo sa MH Del Pilar Street. Makadiretso na rin kami doon kasi para ipatas nila. Bukod sa biyaheng manawag, apektado rin ang mga tsuper na may rutang Mangaldan, San Fabian, San Jacinto at Lawak. Humihingi ng kaunting pangunawa ang Public Order and Safety Office sa mga apektadong driver. Kaunting tiis na lang daw at magiging maayos din ang biyahe ng lahat ng sasakyan na biyaheng Dagupan. Iniiwas po natin yung mga Eastern Municipalities na jeepneys papunta po doon sa Santa Maria para hindi na po sila humalo doon sa may MH Del Pilar kasi doon po talaga yung bottleneck ng traffic po natin.
CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. May basketball game sa Baliwag, Bulacan na nauwi sa suntukan. Naghiyawan ang mga nanood ng championship game ng Paliga. Hindi dahil sa laro, kundi sa sapakan ng mga manlalaro. Isang player na aawat lang sana sa mga kasamahan niya ang napuruhan. May galo siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kwento ng teammate niya, sobrang intense daw kasi ng laro. Ganyan din ang idinahilan ng mga player sa kabilang koponan. 3 taon na raw kasing nagaharap sa kampyonato ang dalawang team. Handa raw silang tumulong sa pagpapagamot ng mga nasaktan sa kabilang grupo. DTI hinigpitan pa ang monitoring sa mga ibinebentang school supplies mahigit 1 linggo bago ang pasukan. Narito ang report. Sinusuyod ng mga kawani ng DTI ang mga tindahan ng school supplies sa Pangasinan tulad ng tindahang ito sa Dagupan City. Ang Department of Trade and Industry ay patuloy na nag-iikot sa mga outlets ng school supplies upang siguraduhin natin na yung mga retailers natin ay sumusunod doon sa price guide na pinapatupad ng ating tanggapan. Naglabas na ang DTI ng panibagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2025-2026. 8 basic school supplies ang mahigpit na binabantayan ng ahensya, kabilang ang notebook, pad paper, lapis, ballpen, crayons, pantasa at rulers. Pasok naman daw sa price guide ang mga ibinebentang produkto ng pinuntahang outlet ng DTI kanina. Ngayong taon, kabuuang 195 na stock keeping units o SKUs ng school supplies ang isinumite ng mga manufacturer at retailers. Tumaas ito ng 22 SKUs kumpara sa 173 noong nakaraang taon. Ibig sabihin, mas maraming brand ang pagpipilian ng mga customer. Marami na pong bumibili, third week ng May, marami na po. Nag-i-start na po sila. Hanggang ngayon, madami na po. Maaga nang bumili ng gamit pang eskwela si Teacher Riza para sa kanyang 2 anak na incoming grade 2 at grade 6 sa pasukan. Para pag weekends kasi mas maraming tao. Para iwas siksikan. And then para makapili sila ng gusto nila. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mahigit 200 dropout students noong nakaraang school year sa mga National High School hihikayating magbalik eskwela. Sundan sa report. Kabuang 240 na learners sa junior high school ang nag-drop out sa Mangaldan National High School sa nakaraang school year 2024-2025. Karamihan sa mga dropout ay mga grade 8 student. Kung i-disregard po natin yung total enrollment natin, malaking bilang po ang 214 na mga dropouts po natin. Ayon sa pamunuan ng Manghay, sa kalagitnaan pa lang ng school year 2024-2025 ay ginawa na nila ang mga nararapat na hakbang para bumalik sa paaralan ng mga estudyante. Pero mas ninais daw ng mga estudyante na mag-drop out at ngayong halos 2 linggo na lang bago ang balik eskwela, iisa-isahin daw ng Manghay na hanapin o ilocate ang mga dropout student para sila'y muling kausapin kasama ang kanilang magulang at hikayating bumalik sa pag-aaral. In fact, meron po akong programa na hanapin sila at ibalik po sila sa school. Magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan ng Mangaldan para sa ganon ay mas magiging maayos yung ating pong paghanap sa mga 214 na mga dropouts po natin. Para sa ilang magulang gaya ni Aling Lilia na may isa pang anak na nag-aaral sa Manghay, magandang hakbang at programa ito ng paaralan na maibalik sa eskwelahan ng mga dropout student. Mas maukit para makapag-aral sila. Walang pinag-aralan, mahirap. Kaya mas maganda yung hanapin kung gusto nila. Samantala, hiling ng school principal sa mga magulang ng dropout students na tulungan silang hikayatin o kumbinsihin ng mga anak na ipagpatuloy ang pag-aaral ngayong school year. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pampanga Provincial Hospital Clark nakatakdang buksan sa 4th quarter ng 2025. May ulat si Glam Caligdan Dizon.
Fully constructed na ang Pampanga Provincial Hospital Clark na layuning magbigay ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal. Prioridad ng nasabing ospital na mapaglingkuran ang higit 100,000 manggagawa sa Clark Freeport Zone, pati na rin ang mga mamamayan sa mga karatig probinsya. Kamakailan, ininspeksyon ng provincial government kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang bagong gawang ospital. Mayroon itong kabuuang 143 bed capacity na kinabibilangan ng 17 private rooms, 16 semi-private rooms at 110 ward beds. Government hospital expect na we're going to implement no balance billing. So with the help of the other agencies like PCSO, DSWD and HMOs. 143,000 workers and 1,203 locators or investors in the zone. So napakalaki ng ating constituency dito. Umabot sa 465 million pesos ang kabuuang ginastos para sa pagtatayo ng ospital. Dagdag pa rito, maglalaan daw ang Kapitolyo ng karagdagang 158 million pesos para sa pagbili ng mga paunang kagamitang medikal para sa ospital. Ang Pampanga Provincial Hospital Clark ang kauna-unahang pampublikong ospital sa loob ng Clark Freeport Zone. Inaasahang magiging ganap itong operational sa 4th quarter ng 2025. Glam Kalikdan, Dizon, One North Central Luzon. Samantala, isinagawa ang live fire exercises kahapon bilang bahagi ng kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o Kamandag 2025 sa Barangay Bayog, Burgos, Ilocos Norte. Ang counter-landing live fire exercises ay para mapaigting ang territorial defense operation. Layunin ding ipakita ang kahandaan ng firepower capabilities ng marine units para sa kalaban na gumagamit ng amphibious landing. Ginamit sa live fire drill ang 2 unit ng 105mm artillery, 2 unit ng 155mm artillery, 2 light armored vehicle at isang AW-109 Agusta helicopter. Naging observer naman sa drill ang US Marine Corps, France, Netherlands at Thailand bilang regional at global partners para sa pagtataguyod ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Counter-landing live fire exercise North is conducted successfully, although there's some interlopers but we managed to conduct it successfully. A hostile force was detected and templated as to have pushed out landing forces. We were able to assist 4th Marine Brigade by providing some additional sensor support and coordination. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa Western Turkey, makikitang tinatangga ng lalaki ang tali sa yate na nakasabit sa port walkway. Pumasok siya sa loob ng yate hanggang sa magkaroon ng malaking pagsabog. Agad namang tumulong ang ilang naroroon para maapula ang apoy. Sugatan ng 2 sakay ng yate. Habang may nadamay ring sibilyan na nasa pampang. Inaalam pang sanhi ng pagsabog, pero bago raw ito mangyari ay kinakargahan ng langis ang yate. Mas maagang matatanggap ngayong buwan ang pensyon mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Imbis na sa linggo, June 8, pwede na raw makuha ang pensyon bukas, June 6. Yan ay kahit pa regular holiday dahil sa pagdiriwang ng Idil Adha. Pwede raw itong i-withdraw ng mga pensyonado ng GSIS sa mga ATM gamit ang inyong Unified Multipurpose ID o e-card. Sabi ng GSIS,
Bahagi ito ng pagbibigay ginhawa sa kanilang mga beneficiary. Arestado ang umano'y miyembro ng drug group sa isinagawang buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Barangay Gareta, Badoc, Ilocos Norte, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Kinilalang sospek na si alias Aris, 38 anyos, residente ng parehong barangay at isang provincial target drug personality. Nakumpiska sa sospek ang abot sa 7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit sa 47,000 pesos. Kasama na ang cellphone at samot-saring drug paraphernalia. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek na nakapiit ngayon sa Badoc Police Station Jail Facility. Wala siyang pahayag. Paglipanan ng mga kuhol sa mga taniman ng palay, problema ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. Huling linggo ng Mayo, nang magsimulang magtanim ng punla ang karamihan sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Itinaon daw nila ito 2 linggo bago patubigan ng National Irrigation Administration ang mga irrigation canal sa bayan. Eksakto lang daw ang tubig mula sa NIA sa paglilipat tanim o paglilipat ng mga binhi sa mga sakahan. Pero ang problema ngayon ng mga magsasaka ay ang biglaang pagdami o paglipanan ng mga kuhol na sumisira ngayon sa mga punlang itinanim ng mga magsasaka. Ang pagdami ng kuhol sa mga palayan ay bunsod umano ng tuloy-tuloy na pag-uulan sa nakalipas na mga araw. Ay, kakainin niya yung uubusin nila yung punla pag hindi ma-applyan ng yung space. Oo, logi na mauubos yung punla. Hindi raw inasahan ng mga magsasaka ang tila na paagang pag-iral ng habagat. Yung kuhol, ma'am, talagang nandyan na yan. Lalabas din yan pag may tubig. Ay, problema nyo ngayon yun, sir? Oo, kailangan talaga mag-apply ng spray. Ayon naman sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, bagamat batid na ng mga magsasaka ang nararapat na gawin para mapuksa ang pesting kuhol, ay mag-iikot pa rin sila sa mga barangay para makita ang sitwasyon ng mga magsasaka. May mga kanya-kanya silang strategy. Siyempre yung i-apply natin doon yung integrated pest management, hindi agad-agad na mag-i-spray. Samantala, hinihintay sa ngayon ng Municipal Agriculture Office ang anunsyo ng NIA sa pagsimula ng pagpapatubig sa mga irrigation canal sa bayan. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Buntis na inabutan ng panganganak sa ambulansya, tinulungan ng mga tauhan ng BFP sa Solana, Cagayan. Tunghayan sa report. Sa video na ito, aakalain mong kuha mula sa isang pelikula. Pero hindi, dahil in reality, naging tagapagligtas ang mga kawaning ito ng Bureau of Fire Protection. Sa puntong ito, hindi sa pag-apula ng sunog, kundi tumulong sila sa isang 32 anyos na ginang na naabutan ng panganganak sa loob ng ambulansya sa Solana, Cagayan. Kwento ni FO2 Aiza Ubiña, isa sa 3 emergency medical responders ng Solana Fire Station, pasado 1:00 ng madaling araw nitong June 1 nang respondihan nila ang insidente. In-examine po namin yung perta niya at nakita po namin yung parte po ng ulo ng bata. In-instructan po namin siya na kapag humilab po yung tiyan niya, isa pong tuloy-tuloy na pag-iri po yung kanyang gagawin upang tuluyan na pong lumabas po yung bata. Maayos na naisilang ang sanggol na babae na may timbang na 3.7 kilograms. Proud naman umano si FO2 Jeneline Pamitan na isa sa mga rumisponde sa pangyayari. We are trained to help and to serve. Bilang BFP personnel, we are equipped with knowledge and skills. Bilang isang responder, ito ay isang testamento ng iyong sinumpaang tungkulin. Pinuri at sumaludo rin ang ilang netizen sa kabayanihang ginawa ng mga fire officer. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ng ginang at ang baby girl. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapaparoon niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad.
Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.